ipadala sa ating page. Ito ay isang istorya na hango sa totoong buhay. Kayo na po ang humusga kung kayo ba'y maniniwala o hindi. Pero bago ko simulan ng istorya, please like and share this video at mag-subscribe sa ating channel na Sitio Diablo. Ako po ang inyong lingkod, si Kuya Negro. At ito ay ang pinagmagatang Aswang sa Bubong. Magandang gabi, Kuya Negro. Tago niyo na lang po ako sa pangalang Nelson. Itong karanasan kong ito ang nagpatunay sa akin ng totoo po ang aswang. Bagamat nakakatawa ang isipin, pero totoo po siya. Nagsimula po ito noong 2018. 2 buwan na lamang ay manganganak ng asawa kong si Andrea. Hindi niya totoong pangalan. Si Andrea ay isang anak ng isang magmamarmol dito sa Romblon. At ang kanya namang nanay na si Mama Ami ay isang manggagamot. Marami ang nagpapagamot sa kanya tuwing Biyernes, Sabado at Linggo. Marahil ay tatanong ninyo, bakit nasama si Mama Ami sa istorya nito? Dahil si Mama Ami ang tumulong sa akin para malampasan ang pagsubok na nararanasan namin. Dakong alas 7 ng gabi pagkatapos namin kumain, biglang nagsabi si Mama, mag-iingat na kayo ah. 2 buwan na lang. Manganganak ka na. Ano ya? Maglalagay ka ng bawang at asin sa mga bintana ha? Yun ang pagsabi ni Mama Ami. Natatawa ko ng konti. At tinanong ko siya na ganito ito. Ma, ito pa ba yung aswang ko? Hindi ako naniniwala dyan. May kasabihan nga ako, she is to believe. Tatawang sa kanila. Biglang sumama ang mukha ni Mama Ami at tumingin sa akin. Huwag ka pakakasiguro. 2 buwan na lang ang tiyan ng iyong asawa. Mag-iingat na kayo. At natapos ang aming kwentuhan at niligpit ko na ang mga pinagkainan. Naghugas na rin ako ng pinggan. Handa nang matulog. Nakapaglinis na rin ako ng katawan. Ngunit hindi ko inaasahan ang mga sumunod na pangyayari. Habang kami ay nakahiga, napatingin ako sa bubong. Totoo nga kaya na may aswang? Yun ang tumatakbo sa aking isipan. Pumatak ang alas 9, alas 10, alas 11 ng gabi. Ni antok hindi ko maramdaman. At sobrang init ng paligid. Kahit gabi na at nakatutok pa ang electric fan sa amin. Sobrang init talaga. Maalinsangan ng hangin. Sobrang mainit. At ang nangyari, biglang may nahulog sa bubong. Ano yun? Ano yun? Tanong
Pusa lang yun. Huwag ka nga magulo. Ang laking pusa mo yun. Sagot niya sa akin. Mamaya alis din yan. Pero habang tumatagal, parang may naglalakad sa ibabaw ng bubong. At palakas ng palakas ang huni. Bagamat hindi ko siya nakikita, tumindig ang balahibo ko. At nang nahulog ito sa loob ng aming bahay, isang malaking pusang itim. Nakipagtitigan ito sa akin. At nang akmang ako'y tatayo para siya ay batuin, bigla itong nawala. Isa yun sa nagpatindig ng sobra sa aking balahibo. Diyos ko! Yun na ba yun? Pusa lang pala yun. Nagulat ako dun ah. Pagalit na sabi ko. At parang binabaklas na ang yero namin sa bubungan. At ang sabi ng biyanan ko, habang dahan-dahan siyang pumapasok sa aming kwarto at ang kanyang hintuturo ay nakalagay sa iyang bibig. Nawari mo'y sinesenyasan niya kaming huwag maingay. At dahan-dahan itong lumapit sa amin. Huwag daw kaming maingay. Habang hawak-hawak niya ang garapon ng asin at dinurog na bawang, hinalo niya ito sa garapon na punong-puno ng asin. At binigyan niya ako sa aking kamay. Inihagis namin sabay sa bubong at isang nakakakilabot na sigaw ng isang babae